Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 22, 2024. Ngayon is dadako tayo sa ating panibagong series ng ating devotion. So, bago natin tayo dumako or tumalakay ng panibagong series ng ating devotion is muli muna nating balikan or i-discuss yung naging series natin last time or yung kakatapos lang na series natin na natapos natin kahapon na My Whole Family for Christ. So, ayun, ipagawa natin ang discuss para sa mga tao lang na bago lang na tagapanood at tagapakinig nating devotion. My Whole Family for Christ. Tayong mga Pinoy o tayong mga tao is kailangan hindi lang tayo yung nakikristo. Kailangan pag tayo yung disciple na tayo, natuto na tayo ng Word of God, is kailangan i-share natin yung pamilya natin. Hindi lang pwedeng ikaw. Kailangan kasama yung pamilya natin. So, ang tulong nga doon sa atin, di ba? Ang mga magulang ang mag-disciple sa kanyang mga anak. Pero hindi naman ibig sabihin nun is hindi na natin, kung tayo may alam na may anak, is hindi na natin pwedeng sabihin o ituro sa mga magulang natin. Pwede yun. Mas maganda nga yun para ma-share natin or mas matuwa sa ating mga magulang natin. So, yung sinasalakay natin yung araw ay essential of historic faith. So, ano nga ba yung mga kahalagahan ng yung mga nangyari ng mga unang panahon, ng mga time na ni Christ. Ito nga yung mga historic na nakasaad sa Bible. Simula nung yung Christ na yung namuhay si Kristo, yung mga nagkaroon ng father, medieval age, ito yung mga yun. Kailangan, ano nga ba yung kahalagahan nito na malaman natin? Hindi yung nalaman lang natin na nakaraan. May tikuro lang sa atin na sino-sino. Kailangan inaaral natin to according to sa Word of God na nakalasad dun sa Biblia. So, ang Bible verse na laki natin yung araw ay Genesis chapter 1 verse 1 to 3. So, ang sabi dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be a light," and there was light. Excuse me. So, sa Tagalog version, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at laman nang binalot ng kadiliman ang kadiliman, samantalang Spirit ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So, kasi nga yung series na historic faith, kung wala yung history, ayun sinabi ito, yung nagsimula tayo ng likha ng Diyos, ang langit at lupa. So, muli nga at balikan yung yung naging history nga. Ito yung kagaya ng, para tayo nagkaroon tayo ng kasalanan, which is nga yung likha ng Diyos, si Eva at Adan. At naman na lang natin sa kanila, yung kasalanan na nagawa nila. So, para naman talakay natin, tayo lumako sa ating unang katuruan. Ating katuruan, ito yung the doctrine Trinity. So, God is 3 person. So, ang God ay merong 3 katauhan. Kung ito nga yung si Ama, sa Anak, at saka yung Espiritu Santo. Yun. Ayun yung kumikilos, kumbaga yung Ama, siya yung pinakagat natin. Siya yung kumbaga yung lumikha ng lahat. And yung anak is which si Jesus Christ, yung pinadala niya para maging tagapagligtas natin, tubusin tayo sa mga kasalanan natin at magturo natin ng mga diniscuss natin. And sa last, yung Espiritu Santo, which nga yung nagisugo or yung parang pinadala naman ni Kristo ni God para tayo gabayan sa araw-araw. Number 2, each person is fully God. Sa bawat tao is ang bawat tao is tinuruan tayo. Pinila natin ang Ama, ang Anak, pati tayo meron tayong kanyang-kanyang Espiritu Santo na nag-guide sa atin. Kaya para ang kailangan na lang natin is sundin at gawin yung utos niya. Number 3, there's only one God. Meron lang tayo nag-iisang Diyos. Di tayo pwedeng simula nung nilikha nung unang panahon, meron lang isang Diyos. Hindi pwede tayo magkaroon ng isa pa. So, alam po para sa araw, panawin mo natin kung natin pakinig at panood. God bless you.